Ayun, mega love shoutout po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at especially po sa mga taga Maynila, mga Manilenyo. So ngayon meron po tayong vlog na kung saan actually today, no? Today kasi it's almost 1 AM na. So nagre-record lang po ako kasi actually nasa Boracay po tayo. So sa ngayon po ay gusto ko lang pong reaksyonan, no, sa mga botante po sa Maynila. Ah, Ako gusto kong magtanong sa inyo, ha. Kung kayo man ay boboto, piliin niyo po yung tao or yung politiko or yung magiging mayor ng Maynila, yung malasakit niya na sa tao. Hindi lang sa tao kundi pati sa mahirap. Wala siyang pinipili. Mahirap man ka man, mayaman ka man, matanda ka man, bata ka man. As long as yung puso niya ay para sa taong bayan, no? Hindi yung para sa sariling kapakanan at may mga adhikain or may mga layunin or may mga hidden agenda, no? So ngayon, actually mga kababayan, gusto ko lang pong reaksyonan, gusto ko lang pong bigyan kayo ng opinion ko po ito, ha. So, may tanong ko lang, ilan na po ba na naging mayor ng Maynila na taga Sampaloc? Ilang naging mayor ng Maynila na taga Sampaloc na puro palpak? 'Di ba? May tanong ko lang mga kababayan, hindi ba kayo nagsasawa? Hindi ba kayo napapagod? Hindi ba kayo nagigising? Ilan na pong mga nagdaang mayor na mga galing sa Sampaloc na halos lahat palpak? 'Di ba? Ilan na din po na mga naging mayor na halos lahat galing sa Sampaloc, puro rang paninira. Tignan nyo yung isang mayor. Hindi, yung tumatakbong mayor na hindi nanalo nung nakaraang 2022 election, puro paninira. Walang ibang sinasabi kundi binenta ang Divisoria, binenta ang ari-arian ng Maynila. Tapos tingnan nyo, hindi nanalo. Ngayon, nanalo naman yung taga Sampaloc. Pa rin, sila Kuna. Ganon din. Puro parinig, puro ganito, puro ganyan. Ewan ko lang kung ngayon manalo. Tapos may tumakbo na naman. Negosyante, taga Sampaloc pa rin. Mananalo pa kaya? Hindi ba kayo nagsasawa? Hindi ba kayo nagsasawa? Taga Sampaloc na naman. Katulad nito, taga Sampaloc din yan. Anong sabi? Hindi pa sila nakontento sa inutang nila. Binenta ko pa nila yung mga ari-arian ng Maynila. Divisoria, Paco Market, mga port, fire station, yung city colleges of Manila. Halos lahat ng ari-arian para saan? Ilang bilyon ho yan? Saan ginamit? Sila ho, wala. Pero pumasok sa politika, kayo lang yumaman, kayo nagkabahay. Narinig niyo doon? Pero Diba? Anong sabi ni Sam Bersosa? Ilan daw ang ari-arian ng City of Manila ang bininta, no? Saan daw napunta yung pinagbintahan? Sila daw, katulad kay Yorme, pumasok sa politika ngayon lang yumaman. Actually, para sa akin, kung pumasok man si Yorme sa politika para lang yumaman, at tandaan nyo yung tao yung taga Sampaloc, at least pinaghirapan niya, pinagpaguran. Hindi niya dinaan sa networking. Ngayon, si Yorme pumasok sa politika, yumaman, nagpagod, nagtrabaho, pinaghirapan, sumahod. Hindi naman natin maitanggi yan. Si Yorme kasi, natural lang po at karapatan lang po niyang magkapera. At karapatan lang din po niyang magkaroon ng bahay, lupa, or kung kahit saan man siya bibili ng property. Kasi nakita ng taong bayan kung anong hirap at anong pagod at paano niya pinaghirapan bago niya nakamit yung kanyang yaman. Ikaw, nakita ba ng taong bayan kung paano mo, ayaw ko na magsalita, ano ba ang kalakaran sa networking? Ako actually dati, ilang beses ako sumali sa networking. Meron akong Herbalife, meron akong I am World ba yun? Ano ba yun? Tapos meron pang tinawag sila na Alliance. Ano ba yun? Tapos ang alok sa akin ganito sa networking. Ito, yumaman sa networking yan . Alam nyo ba ang kalakaran sa networking ganito? Halimbawa, nagbebenta ako Yossi. Ngayon yung Yossi ko,
10 piraso, may libre isa. Yung isang pack ng Yossi ko, halagang 1,000. Ngayon, 10 piraso, 1,000 pesos. Ganyan ang networking nitong taong to. 10 piraso, 1,000 pesos, so 100 ang isa. Pero may free isa. Oh. So ngayon, doon pa lang sa 1,000, tag 100 ang isa, may tubo ka na. May free isang isang paket, isang kaha. Halimbawa, 10 kaha, isang pack, 1,000 pesos plus 1 kaha, so may tubo ka ng isa, 100. So, pag ibenta mo yun, magkaroon ka ng 1,100. Ngayon, ang tanong, ilang mga Yossi na brand ang meron sa Pilipinas? Hindi lahat ng Yossi na brand nabibenta. At hindi din po lahat ng taong gumagamit ng Yossi ay iisang brand lang. So anong gagawin mo bilang isang negosyante o reseller sa Yossi? Yossi ko, syempre babaan mo presyo nun. Instead of 100, gagawin mo na lang 80. Oh, ang problema ngayon, lugi ka. Bakit? Gagawin mong 80 kasi may free kang isa. Oh, ngayon, 100 din yung isang piraso 100. Kaya nga 100 isa, 10 piraso plus 1. Oh. Ngayon, para mabenta mo yung Yossi na inalok ko or inalok niya itong taong to, syempre gagawin mo 80 isa. Kasi nag-defend ka kasi may free isa ka. Ngayon sa 10 piraso, tag 80 isa, yung free mo nawala. So para kang nagbenta ng hangin. Diba? Pero once na mag-avail ka sa 10 pirasong Yossi, meron ng tubo yung taong tunyon. So ngayon, sa ganun bang pamamaraan, mabuti ba yun or panluloko? Diba? Halimbawa ako nagbibenta ng sabon. 10 piraso tag 100 isa. Oh, so 1,000. Bigyan kita ng isa free. Ngayon, tanungin ko kayo. Kung ikaw praktikal sa buhay, papayag ka ba na ang sabon halaga 100 pesos? Yung 100 pesos, 2 kilong bigas na yun. Ngayon, ikaw naman gusto mong yumaman, nadala ka sa sales talk, naloko ka, nainganyo ka, nabudol ka, kukuha ka ngayon para yumaman. Kasi ang style ng tao na yan, maghanap siya ng mga sikat na may mga sports car. Oh, tapos sasabihin, oh, ito po, dahilan sa pagbibenta ko ng sabon, nagkaroon ako ng sports car. Dahilan sa pagbibenta ko ng sabon, nagkaroon ako ng house and lot. Pero nung natulpo, yung isa sa kanyang empleyado na nagreklamo, ang sabi nung isa niyang empleyado na nagreklamo, hindi po totoo Idol Rafi. Kaya po yung iba kong mga kasamahan, hindi po sila totoong yumaman. Dumikit lang po sila dun sa mga magandang sasakyan at nagpapapicture para marami silang maingganyo na mag-downline or mag-apply sa produkto. Minsan yung iba, tumitingin lang sa house in lot, tapos pipicturan, mag-video, sabihin house in lot na nila. Panluloko po ang ginagawa nila para maka-avail ng produkto at yumaman ang taong to. Pero si Yorme Isko Moreno, yumaman, pinaghirapan at may media. Every week nag-a-update. So may panluloko ba doon? Oh, magkaiba po sa tao na yan. Kaya po siya yumaman, dahil sa panluloko. Biruin nyo, magbebenta ka ng sabon halagang 100 pesos isa. Kung ako, tao, mahirap lang, bibilhin ko ba yung sabon 100 pesos na yon? Hindi. Mas unahin kong bilhin ang bigas. Maliban na lang sa mga nagpapauto at nagpapaluko na ang sabon halagang 100, isasabon mo sa mukha, puputi ka. Bakit siyang may-ari ng sabon, hindi naman siya pumuti? Maniwala kayo, nagpapagluta yan, kaya pumuti. Yun ngang modelo si De Villanueva eh. Kinuha siyang endorser pero nagpaparitoke, nagpagawa ng ilong, nagpagluta para puti. At pag i-endorse niya yung sabon, maputi siya. Pero inamin niya mismo sa Rafi Tulfo in Action na nagpagluta siya para maraming bibili. So anong tawag po dun? Panluloko. No? Kaya ito lang masabi ko, yumaman ka nga, sa anong paraan? Si Yorme yumaman dahil nagsikap, nagtrabaho.
ikaw, alam ba ng Manilenyo? Hindi pa ba kayo nagsasawa sa taga Sampaloc? Halos naman kadalasang taga Sampaloc dumaan pagka-mayor, puro palpak. Yeah. So yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.